Look at this mga lods. At pinagmamayabang pa nila, 'di ba, na transparency daw. Walang bahid, walang anomalya, 'di ba? So pinipicture out talaga nila na napaka-perfect na tao. Well, let's see. Pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang opisina ni Vice President Leni Robredo dahil wala umano silang liquidation sa paggamit ng kanilang pondo. Base sa 2018 annual report ng COA, nagbigay ang Office of the Vice President ng mahigit 44 na milyong piso para pondohan ang Angat Buhay project nito sa 29 na lungsod at munisipalidad noong 2018. Pero 19 sa mga ito ang hindi umano nag-issue ng official receipt sa natanggap nilang pondo, bagkus nagbigay lang sila ng certification. Nagkulang rin umano ang OVP sa pag-follow up sa mga resibong kailangang isumite ng naturang LGU. Ang Angat Buhay ay ang flagship project ng OVP kung saan katuwang nila ang mga pribadong kumpanya sa pagbibigay ng hanap buhay sa pinakamahihirap na lugar sa bansa. Dagdag pa ng COA, dapat ay tinututukan ng OVP kung paano at saan ginagastos ang kanilang pondo. Paliwanag naman ng OVP base sa Memorandum Agreement ng LGU at OVP na kinikilala rin naman ng COA. Mayroon pang kalahating taon ng LGU para kompletuhin ang mga importanteng dokumento. Tinatanggap umano ng OVP ang paalala ng COA at tiniyak na may susumite nila ang kinakailangang dokumento. Oh, ano yan? 'Di ba? Hindi naman pala talaga perfect. Meron at meron din naman talagang sablay at pagkukulang. Kasi nga, wala namang perfect, di ba? Pero ang mali kasi sa inyo, ginagawa niyong perfect ang ina niyo. Na alam naman ng mga tao, di ba? Na hindi naman lahat pulido talaga. Hindi naman lahat perfect. Hindi naman lahat sakto, tugma sa kung anong gusto mong, di ba, mangyari o resulta. Di ba? Tapos kung makabatikos kayo kay VP Inday Sara, kung makasabi kayo ng kung ano-ano, lalo na yung ibang kakamping, nakikita ko no, sa Twitter, sa mga social media nila, grabe talaga sila makapanira kay VP Inday Sara, grabe di ba? Grabe bintang, grabe kayo makapanghusga. Pero ang totoo pala, yung ina nyo din pala ang number 1. Diba? Ay, naka. May issue pala kayo sa COA. Akala ko ba, transparency? COA highest rating. Grabe. Kaya alam nyo, lesson learned yan eh. One of the reason bakit kayo natalo kasi, kumbaga, ang gusto nyong ipa-impose sa tao na si ina nyo ang pinaka-perfect, ang pinaka-best example, ang nagli-lead by example. Diba? Ang yayabang nyo, no? Ang yayabang nyo, tinaangat nyo ang bangko niya. Pati din siya, ang yabang no? Pinunta namin yun, andun kami ang nauna. Diba? Mali kasi yung branding nyo eh. Mali yung gusto nyong ipakita ng ina nyo sa mga tao. Kasi there's no such thing as perfect. There's no such thing as, diba, as perfect woman, perfect politician. Wala pang ganun. Tapos, diba, kung makapanghusga pa kayo, kung makapanglait pa kayo, grabe. Akala mo naman talaga, di ba, kayo na ang may mga pinaggagawang tama. Pero sa totoo lang, meron din naman pala kayong pagkukulang. Pero ito ang pinaka-nakakatawa, di ba? Nung binalita yan, hindi talaga nag-ingay si Risa Hontiveros. No? Actually, sa totoo lang, amazing, no? Kasi pag kasiraan ng ina nila, tikom bibig, pati media, no? Pati media talagang hindi masyadong hinahype, no? Lalo na pag yung balita na yun ay ikakasira ng kanilang ina. Sobrang tahimik sila, no? Sobrang as in, buti na lang ngayon may mga videos na ganyan, no? Na nagbi-bring back
Kasi grabe sila makaprotekta sa kanilang ina. Di ba? Pero kay President BBM, kaila Inday Sara, konting ano lang, nag-request nga lang ng confidential funds kung ano-ano nang pinagsasasabi. Pero yung ina nila, wala ka man lang marinig na pangpupuna. Di ba? Napaka-ipokrito.